Okay, so tuloy natin yung discussion natin sa strength of material no, under deformation. No? The rigid bar BC in the figure is supported by steel rod AC, cross-sectional area 0.25 inches squared. Find the vertical displacement of point C caused by the 2,000 pound load. Then, ito yung modulus of elasticity ng steel. No? Okay, so meaning, vertical displacement daw sa C. So, sabihin, ito yung kailangan nating hanapin. No? Ito, no? YC, vertical displacement. So now, drawing natin yung free body diagram kasi kailangan natin kunin muna yung deformation ng C, no, hindi to, ng AC. Okay, so kailangan mo natin yung force ng AC. So, FBD natin ay, base sa figure, itong point B hinge yan, di ba? So, meron niyang dalawang component. Ito ay 2,000 pound. Yan. Then, ito yung ating AC, no? AC, yan. Okay, 40 degrees, 8 feet, no? Yan. So, meaning, dito madali lang naman, sa summation moment lang naman sabi, is equal to 0. We have 8 times 2,000 minus 8 FAC sine 40 degrees. Equal to 0. Yan. Makuha natin yung FAC. Yan. So, 8 times 2,000 F sine 40. Shift solve. Ayan. 311.4477. 311.4477 pound. Okay? So, na makuha natin yung deformation sa C. Okay? AC, no? Using this one. PL over AE lang ulit. Deformation sa AC is equal to 311.4477 times length. Pero hindi pa natin alam yung length niya. Pero 'di ba? So katawa lang naman 'yan, 'di ba? Okay, ito 40 degrees. Ito 8 feet. Okay, ito yung length ng AC, tama? Okay, so that is ilan 'yan? Mag-ano lang tayo, cosine, no? Cosine 40 is equal to 8 over LAC. So meaning LAC mo ay 8 over cosine 40 degrees. Okay, ganun lang. 8 over cosine 40 degrees. Okay, times 12 para maging inch siya. Okay, kasi naka-fit yan eh, di ba? Over, A natin ay 0.25 times 29 times 10 raised to 6. And deformation ng ating AC ay times, ayan, 8 cosine 12. Wait, 8 cosine ay times 12 over cosine 40 times 0.25 times 29 times 10 raised to 6. And 0.0538. 0.0538 inch, no? Yan. Okay, so now, hindi pa yan yung sagot natin kasi deformation yan ng AC, no? Which is, pag dinowing natin yan dito, no? So, ano natin, ang nakuha natin dyan, yung deformation ng AC, which is ito, no? Pag-drawing natin dyan, pwede natin i-ano lang, lakihan lang ng onte. Ito yung nakuha natin, no? Tama. Sabaray ko lang to. Yan. Okay, yung kinatanong dyan, vertical displacement, which is, kailangan ito, yun, no? Yung vertical na yan. Okay, so by geometry, no? Kung analyze natin yan, okay, pag in-extend kasi natin 'to, yan. Okay, magfo-form kasi ng right angle ano yan, 'di ba? Ito perpendicular yan, no? 90 degrees. Tapos ito, 'di ba? Anong angle 'to? We have here 40. Therefore, ito ay kung ano yan, 40 yan, 'di ba 90 naman yan. So ito ay 50, ito ay 40, tama? Okay, so yan, ayun yung i-consider natin na triangle, no? So pwede natin i-separate dito. Yan. So we have here 50 degrees. Ito 40 degrees. Ito yung nakuha natin na 0.0538 inches. Ito yung YC natin. Tama yung vertical displacement ng C. So now, yan, pwede ka nang mag-trigo dyan. Ano bang pwede? Pwedeng cos, di ba? Pwedeng sine. So kung cosine naman,
Pwede rin mas-sine 40 or cosine 50. 0.0538 over YC. So, yung YC natin ay, ilan yan? Yan. So, ito yung nakuha natin. Di ba? Cross-multiply mo lang. So, divide natin ng cosine 50. Tama? Ay, divide lang ng cosine 50. Ayun na yung ating sagot. 0.0837. 0.0837 inches. Ito na yung ating vertical displacement, no? Okay, so yun lang. Take note lang, no? Yun lang yung important concept dito na yung vertical displacement, hindi siya yung deformation ng AC. Okay, so solve mo pa yun using yung right triangle na mapo-form mo. Okay. So, yun lang naman on this problem, no? So, thank you for listening. Tuloy pa ating discussion natin sa susunod.